Leandro ay nagpanggap na nalugi upang subukan si Amanda, ang kanyang kasintahan, ngunit nang ibunyag ng buntis na tagapaglinis ang katotohanan, lahat ay gumuho. Sumisigaw si Amanda kay Julia, ang tagapaglinis na may hawak na sanggol, habang ang 8 buwan niyang tiyan ay imposibleng balewalain at si Leandro ay nakatitig sa lahat, paralisado. Ang boses ni Amanda ay humahati sa hangin na may karahasan na nagpapaliit sa buong pasilyo at bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may bigat na hindi kailanman napansin ni Leandro noon. Nakatayo siya roon, hawak ang folder ng mga dokumento at ang itim na maleta ng napakahigpit na nagsisimula ng sumakit ang kanyang mga daliri. Ngunit hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. Pinagmamasdan lamang ang eksena na nagaganap sa kanyang harapan habang nararamdaman niyang kumukulo ang kanyang tiyan. Dahan-dahang ininduyan ni Julia ang kanyang katawan, sinusubukang patahanin ang sanggol na umiiyak ng mahina sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mga mata ay pula, namamaga, at ang 8 buwan niyang tiyan ay nakadiin sa puting apron ng asul na uniforme na nagpapahirap sa bawat galaw niya, mas nakakapagod. Bawat indayog ay nangangailangan ng pagsisikap na sinubukan niyang itago, ngunit kitang-kita sa paraan ng kanyang paghinga, sa paraan ng bahagyang pagbaluktot ng kanyang mga balikat pasulong, sinusubukang pagaanin ang bigat na dala niya sa kanyang katawan at sa kanyang kaluluwa. Sa tingin mo ay maaari kang manatili dito na hawak ang sanggol na ito na parang ikaw ang may-ari ng bahay? Isang hakbang, pasulong si Amanda. Malakas na tumama ang takong niya sa sahig na marmol. Lumilikha ng tunog na umaalingaw-ngaw sa mga dingding ng maluwag na pasilyo na pinalamutian ng mamahaling mga kuwadro at itinuro ang kanyang daliri ng direkta sa mukha ni Julia. Ang boses ay lumabas ng malakas, puno ng galit na hirap pigilan na umaapaw sa bawat pantig. Ikaw ay isang katulong lamang. Isang taong naglilinis ng sahig ng mansyon na ito. Isang taong dapat nasa kusina o naglilinis ng banyo. Ginagawa ang trabaho kung saan ka kinontrata at binabayaran at ngayon ay nariyan ka na may malaking tiyan, nagpapanggap na may halaga ka dito, nagpapanggap na bahagi ka ng pamilyang ito. Kung kailan, sa totoo lang, ikaw ay isang taong tumatanggap ng sahod para gawin ang mabigat na trabaho na ayaw gawin ng iba. Ibinaling ni Julia ang kanyang ulo, halatang nanginginig ang mga labi, ngunit hindi sumagot. Idiniin lamang niya ang sanggol ng mas maingat sa kanyang dibdib. Pinoprotektahan ang bata sa kanyang katawan bilang isang pananggalang ng tao. At naramdaman ni Leandro na may kung anong kumukulo sa kanyang loob, isang pakiramdam na naghahalo ng pagkakasala at galit ng sabay dahil alam niya na, sa ilang paraan, may responsibilidad siya sa lahat ng ito, na ang kanyang mga pagpipilian ang nagdala sa masakit na sandaling ito, na siya ang lumikha ng mga kondisyon upang lumitaw ang kalupitang ito. Plinano niya ang lahat sa pinakamaliit na detalye. Sa loob ng maraming linggo, nagpanggap siya na ganap na nalugi ang kumpanya, na ang lahat ng pera ay nawala sa masasamang pamumuhunan sa stock market, na kinansela ng mga pangunahing kliyente ang milyon-milyong kontrata na sumusuporta sa negosyo, na sinisingil ng mga bangko ang mga pautang na hindi niya kayang bayaran kahit ibenta ang lahat ng ari-arian, na kailangan nilang ibenta ang mansyon ng madalian at magsimulang muli mula sa simula sa isang maliit na apartment sa isang simpleng subdivision sa labas ng lungsod, malayo sa luho at kaginhawaan na mayroon sila. Lahat ng ito ay upang malaman kung tunay na mahal siya ni Amanda o kung interesado lamang siya sa kayamanan na kanyang binuo sa loob ng 15 taon ng pagsisikap ng mga gabing walang tulog, pagsusuri ng mga spreadsheet at pagsasara ng mga deal, ng mga weekend na isinakripisyo sa walang katapusang mga pulong at nakakapagod na mga business trip. Ang ideya ay tila napakatalino sa simula. Inspirasyon mula sa isang artikulo na kanyang nabasa tungkol sa kung paano subukan ang katapatan ng mga tao, isang matalinong paraan upang paghiwalayin ang mga tunay na tao sa mga peke, upang maunawaan kung sino ang mananatili sa kanyang tabi, kahit na tila nawala na ang lahat, kahit na nawala ang luho at natira na lamang ang mahalaga. Ang tunay na pag-ibig nang walang palamuti ng pera at katayuan sa lipunan. Ngunit ngayon nakikita si Amanda na sumisigaw ng ganoon kay Julia, isang buntis na palaging mabait, masipag at dedikado, na hindi kailanman humingi ng anuman maliban sa kanyang sahod sa katapusan ng buwan at palaging ginagawa ang kanyang trabaho nang may ngiti sa mukha kahit sa pinakamahirap at pinakamakapagod na araw. Nagsisimula siyang mapansin na marahil ay natuklasan niya ang isang bagay na mas masahol pa sa kanyang inaakala, isang bagay na lampas sa isyu sa pananalapi
at nagbubunyag ng isang malalim na kalupitan na hindi niya kailanman gustong makita, isang kakulangan ng empatiya na palaging naroroon, ngunit pinili niyang balewalain dahil mas komportable na huwag makita. Inaalagaan ko lang po ang sanggol ng kapitbahay, Senyora Amanda. Kailangan ninyong maunawaan ito, pakiusap. Hindi po ang iniisip ninyo. Ang boses ni Julia ay lumabas ng mahina, halos bulong na puno ng sakit at pagod, ngunit sapat ang lakas upang marinig ng lahat ang bawat salita sa pasilyong iyon na puno ng napakatinding tensyon na tila sinisipsip ang oxygen mula sa hangin. Ang nanay niya po, si Ginang Marisa, na nakatira sa katabing bahay at palaging napakabait sa akin, ay nagkaroon po ng malalang emergency sa ospital. Tinawagan po ako ng asawa niya nang desperado 2 oras na ang nakalipas, sinasabing nahimatay po siya sa kusina habang naghahanda ng tanghalian at napaparating na ang ambulansya para sunduin siya ng madalian. At niluhuran po niya ako na alagaan ang sanggol sa loob ng ilang oras hanggang sa makabalik sila. Hanggang sa maresolba ang sitwasyon sa ospital at malaman kung ano ang nangyari sa kanya, kung ito ba ay malubha o hindi. Hindi ko po maaaring iwanan ang isang bata ng mag-isa. Hindi po makatao ang gumawa ng ganoong bagay. Ito po ay pag-iwan sa isang walang kalaban-laban na sanggol na walang kasalanan na nangangailangan ng patuloy na pangangalaga at atensyon. Bumuwelta si Amanda ng isang maikling tawa nang walang anumang bakas ng tunay na pagpapatawa at ipinagsukbit ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Ang kanyang postura ay naging mas matigas at nakakatakot. Ang buong katawan ay naglalabas ng puot sa paraan na nagpapabigat at nakakasakal sa kapaligiran. Hindi mo kayang iwanan ang isang bata ng mag-isa. Napakaganda, napakabanal sa iyong bahagi, isang kilos na karapat-dapat sa isang mapagbigay na santa. Ngunit alam mo ba kung ano ang tunay kong iniisip? Sa tingin ko ay ginagamit mo ang sanggol na ito sa napakakumbinyenteng paraan upang subukang makuha ang simpatya ni Leandro, upang subukang ipakita na magiging isang mabuting ina ka sa hinaharap, na magiging isang dedikadong asawa, na magiging isang taong karapat-dapat na manatili sa bahay na ito, sa isang posisyon na mas mataas kaysa sa isang katulong. Kung kailan sa totoo lang, ikaw ay isang oportunistang kalkulista na gustong umangat sa buhay sa gastos ng iba, ng mga taong nagtrabaho ng totoo upang marating ang kanilang kinaroroonan ngayon, na nag-aral sa magagaling na unibersidad, nagbabayad ng mamahaling matrikula, na nagsumikap sa loob ng maraming taon ng walang pahinga, na gumawa ng tunay at masakit na sakripisyo upang makamit ang mayroon sila ngayon ng may maraming pagpapawis. Naramdaman ni Leandro na kumulo ang dugo sa kanyang mga ugat, mabilis na tumataas ang temperatura ng kanyang katawan na parang nilalagnat. At sa unang pagkakataon, mula nang simulan niya ang walang kabuluhang pagsubok na iyon, ang detalyadong panlilinlang na ngayon ay tila isang kahila-hilakbot at malupit na ideya. Nagkaroon siya ng kagustuhang sumigaw upang ibunyag ang lahat doon mismo nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan. Upang sabihin kay Amanda na walang nalugi, na mayroon pa rin siyang bawat sentimo ng kayamanan na buo sa mga pinakaligtas na bangko sa bansa, inilagay sa mga pamumuhunan na may mababang panganib. Para lamang makita ang reaksyon niya, para lamang makita ang kanyang mukha, naganap na magbago ng ekspresyon kapag nalaman niya na sinubukan siya ng detalyado at nabigo ng husto, na ipinakita niya ang kanyang tunay na malupit at walang pusong mukha. Ngunit may pumigil sa kanya, isang bagay na hindi niya maipaliwanag ng maayos, isang nakakalason na kuryosidad upang makita kung hanggang saan ang mararating nito, hanggang saan ang tunay na katangian ni Amanda ay mailalantad ng walang filter, hanggang saan siya kayang umabot sa kanyang walang kabuluhang kalupitan, nang hindi napapansin na siya ay pinagmamasdan ng maingat niya. Dahan-dahang itinaas ni Julia ang kanyang mukha, na parang ang galaw na iyon ay nangailangan ng lahat ng lakas na natitira sa kanya. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang pagtatalo ng napakakarahasan, direkta siyang tumingin sa mga mata ni Amanda nang hindi yumuyuko ang tingin. At may isang bagay na kakaiba sa tingin na iyon, isang bagay na hindi na lamang takot o pasibong pagpapasakop, kundi isang nakakagulat na determinasyon na hindi kailanman nakita ni Leandro sa kanya noon, isang panloob na lakas na tila nagmumula sa isang malalim na lugar na matagal nang nakatago, na parang lahat ng mga kahihiyan na kanyang tiniis sa loob ng ilang buwan ay sa wakas ay nakahanap ng isang matapang na boses na parang napagdesisyunan niya sa sandaling iyon na hindi na niya kayang manatiling tahimik sa harap ng kawalan ng katarungan na kanyang nararanasan araw-araw.
Hindi ko kailanman hiniling sa Senyor Leandro ang anuman maliban sa aking patas na sahod para sa trabaho na ginagawa ko araw-araw sa bahay na ito, Senyora. Kailangan ninyong paniwalaan ito ng buong puso dahil ito ang purong katotohanan nang walang anumang kasinungalingan. Ang boses ni Julia ay lumabas ng mas malakas ngayon, mas matatag at malinaw na may isang paniniwala na ikinagulat niya mismo at maingat niyang inayos ang sanggol sa kanyang kandungan bago magpatuloy sa pagsasalita. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Amanda nang hindi lumilihis kahit isang segundo. Nagtatrabaho ako dito ng 3 buong taon mula nang bilhin ng Senyor Leandro ang malaking mansyon na ito pagkatapos na maisara ang malaki at mahalagang deal sa German Technology Company at nangangailangan siya ng madalian ng isang taong mangangalaga sa lahat. Isang taong mapagkakatiwalaan niya ng lubusan upang mapanatiling gumagana ang bahay. Gumigising ako ng alas 5 ng umaga araw-araw nang walang pagbubukod kahit sa mga pista opisyal o sa aking mga kaarawan. Nagtitimpla ako ng sariwang kape at inihahanda ang almusal. Nililinis ko ang buong bahay na ito mag-isa nang walang tulong ng sinuman. Lahat ng 15 malalaking silid na mayroon ang mansyon na ito, mula sa mamasa-masang basement hanggang sa ikatlong palapag na may mga suite, nilalabhan ko ang lahat ng damit panloob at tuwalya na nadudumihan sa loob ng isang linggo. Pinaplansya ko ang lahat ng uniforme ng perpekto. Nagluluto ako kapag kailangan maghanda ng masalimuot na hapunan para sa mahahalagang bisita ni Senyor Leandro na dumarating dito upang magnegosyo. Inaalagaan ko ang mga kakaibang halaman sa hardin na may higit sa 200 iba't ibang uri na dinala mula sa iba't ibang bansa at nangangailangan ng espesyal na atensyon at partikular na kaalaman. Inaayos ko ang lahat ng aparador ayon sa kulay at panahon upang mapadali. Ginagawa ko ang buwanang pamimili sa palengke, dala ang mabibigat na bag. Tinatanggap ko ang lahat ng mga deliver na dumarating dito araw-araw, nilalagdaan ang mga pakete. Inaayos ko ang lahat ng kinakailangan upang ang bahay na ito ay gumana ng perpekto tulad ng isang Swiss watch. Ginagawa ko ang lahat ng hinihiling sa akin, nang hindi nagrereklamo kahit isang beses, nang hindi kinukwestiyon ang mga utos, kahit napagod ako, nang hindi humihingi ng karagdagang araw ng pahinga, maliban sa mga karapatan ko ayon sa batas. Hindi ko kailanman hiniling ang anuman maliban sa napagkasunduan sa simula, nang kunin ako ni Senyor Leandro pagkatapos ng mahabang interview at binigyan ako ng hindi kapani-paniwalang pagkakataon na magtrabaho sa isang napakagandang bahay. Ngunit dumating po kayo dito 6 na buwan na ang nakalipas, pumasok sa bahay na ito na parang bagyo, na parang kayo na ang ganap na may-ari ng lahat, na parang may karapatan kayo sa bawat mamahaling bagay, bawat pinalamuti na espasyo, bawat taong nagtatrabaho dito, ng tapat, at mula sa unang araw, ay tinatrato niyo ako na parang wala akong halaga, na parang wala akong damdamin ng tao, na parang hindi ako isang tao na karapat-dapat sa pangunahing respeto at pinakamababang dignidad. Ang pinakamababang konsiderasyon na nararapat matanggap ng sinuman, anuman ang kanilang posisyon sa lipunan o ang trabaho na kanilang ginagawa. Umatras si Amanda, halatang nagulat sa direkta at matapang na tugon. At nakita ni Leandro na bahagyang nanginginig ang kanyang panga, bago niya makontrol ang hindi kusang reaksyon, ngunit mabilis niyang inayos ang kanyang tuwid na postura at inipit ang kanyang mga labi sa isang manipis at matigas na linya, sinusubukang panatilihin ang kontrol sa sitwasyon na mabilis na nawawala sa kanyang mga kamay, tulad ng pinong buhangin na umaagos sa pagitan ng mga daliri nang hindi niya mapigil. Paano mo naglakas loob na kausapin ako ng ganyan? Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na itaas ang iyong boses sa akin ng ganyan nang walang respeto? Ako ang opisyal na kasintahan ng may-ari ng bahay na ito. Ako ang magiging lehitimong may-ari ng buong mansyon na ito sa lalong madaling panahon. Kapag ikinasal kami sa simbahan, ako ang magiging ginang ng buong mahalagang ari-arian na ito. Ako ang mamamahala sa lahat dito ng may matibay na kamay. Ako ang magdedesisyon kung sino ang mananatiling nagtatrabaho at kung sino ang lalabas sa pinto nang hindi lumilingon. At ikaw ay isang ordinaryong katulong lamang na maaaring palitan anumang oras ng mas may kakayahan. Mayroong daan-daang tao sa labas na desperadong naghahanap ng trabaho sa mahirap na ekonomiya na ito. Mga taong gagawin ang iyong trabaho ng walang reklamo at ng walang paglikha ng mga problema na tulad nito, nang hindi iniisip na may karapatan silang kwestiyonin o harapin ang mga taong nagbabayad ng kanilang sahod sa katapusan ng buwan, na naglalagay ng pagkain sa kanilang mesa at sa mesa ng kanilang pamilya,
Dahan-dahang umiling si Julia, paulit-ulit, at isang malaking patak ng luha ang dumaloy sa kanyang mukha na sinundan ng isa pa at isa pa. Bumubuo ng isang basang landas sa kanyang pisngi na kumikinang. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng imported na kandelabra mula sa pasilyo, ngunit hindi siya gumawa ng anumang galaw upang punasan ang mga luhang bumabagsak. Nakatitig lamang siya kay Amanda nang may nakakagulat na tindi na nagpapabigat at nagpapadilim sa hangin, puno ng matinding damdamin na matagal nang pinipigilan, nakatago sa isang malalim na bahagi ng dibdib, kung saan sumasakit araw-araw na parang sugat na hindi kailanman gumagaling. Pwede ninyo po akong patalsikin anumang oras. Pwede ninyo po akong paalisin ngayon mismo kung iyon ang inyong kagustuhan. Hindi po ako natatakot dito. Hindi po ako natatakot na mawalan ng trabaho na ito, kahit na alam kong kailangan ko ito. Naranasan ko na po ang mas masahol pa sa buhay, mas mahirap at mas masakit kaysa sa naiisip ninyo sa inyong komportableng buhay. Nakatulog na po ako sa malamig na kalye. Nang 16 taong gulang pa lang ako at tumakas sa bahay ng tumatakbo dahil ang padrasto ko po ay umiinom ng alak araw-araw at sinasaktan ang aking ina ng brutal na karahasan, iniiwan ng mga pasa at sugat na sinubukan niyang itago sa makapal na makeup at damit na may mahabang manggas kahit sa init. Nagutom na po ako ng ilang araw ng sunod-sunod, nang walang kahit anuman lang makakain maliban sa lumang tinapay na inihahagis ng mga panaderya sa katapusan ng araw kapag nagsasara. Nagtrabaho na po ako sa mga kakilakilabot na lugar, kung saan tinatrato ako na mas masahol pa sa alagang hayop, kung saan sumisigaw at nang iinsulto ang mga amo sa harap ng ibang mga empleyado para lang maramdaman nilang mas nakakataas sila. Ngunit bago po ako umalis dito, bago ako lumabas sa bahay na ito sa huling pagkakataon, dala ang aking iilang gamit sa isang plastic na bag. Kailangan ko pong sabihin ang isang napakahalagang bagay na matagal nang nakakabara sa aking lalamunan. Isang bagay na dapat ko nang sinabi ilang buwan na ang nakalipas, ngunit ipinagpaliban ko araw-araw dahil natatakot ako sa mga kahihinatnan. Natatakot ako na mawalan ng trabaho at mawalan ng pera, mawalan ng tanging pinagkukunan ng kita na mayroon ako upang suportahan ang aking ina na may sakit, may problema sa puso at nangangailangan ng mamahaling gamot bawat buwan na halos kalahati ng aking sahod. Isang hakbang pasulong si Leandro ng hindi kusang loob. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakalakas at mabilis na sigurado siyang maririnig ng lahat ang malakas na tunog na bumubugbog sa kanyang dibdib, umaalingaw-ngaw na parang tambol ng digmaan, nagpapahayag ng nalalapit na labanan. At sa unang pagkakataon mula nang magtago siya doon sa pasilyo, sa likod ng makapal na haligi na marmol, mula nang magpasya siyang manood ng tahimik upang makita kung paano kumilos ang mga tao kapag iniisip nilang wala siya sa paligid na nagmamasid, kapag iniisip nilang maaari silang maging sila nang walang mga maskara sa lipunan. Naisip niya na ibunyag agad ang kanyang sarili, lumabas sa pinagtataguan at pigilan ang lahat ng ito bago pa man may mas masahol na mangyari, bago pa man tuluyang mawalan ng kontrol ang sitwasyon at magdulot ng hindi maibabalik na pinsala sa emosyon sa mga taong kasangkot sa trahedyang iyon. Ngunit ang mga susunod na salita ni Julia, ang ganap na nagparalisa sa kanyang kinaroroonan, nagpatigas ng kanyang mga paa sa sahig na marmol, makintab at malamig, na parang idinikit doon ng isang hindi nakikitang at makapangyarihang puwersa na hindi nagpapahintulot ng kahit isang galaw. Buntis po ako ng 8 buwan, Senyora Amanda, at ang ama po ng batang ito na lumalaki sa aking tiyan sa mismong sandaling ito na sumisipa ng malakas araw-araw. Lalo na sa gabi kapag sinusubukan kong matulog ng pagod at nagdudulot sa akin ng matinding pagduduwal tuwing umaga kapag gumigising ako bago sumikat ang araw, ay isang taong kilala ninyo ng mabuti, isang taong regular na bumibisita sa bahay na ito sa loob ng maraming taon, isang taong binati ninyo na ng maraming beses, isang taong kumain sa hugis oval na mesa sa dining room ng maraming beses sa mga nakaraang buwan na kumakain ng mamahaling pagkain, na umupo sa komportableng leather na silya sa library at nag-usap sa loob ng maraming oras tungkol sa kumikitang negosyo at mapanganib na pamumuhunan habang umiinom ng mamahaling whiskey mula sa imported na bote. Nagpahinga ng mahaba at mabigat si Julia, huminga ng malalim ng ilang beses, sinusubukang kontrolin ang damdamin na nagbabantang umapaw, ang kanyang dibdib ay malinaw na umuusad akyat sa ilalim ng gusot na asul na uniforme. At pagkatapos, ay direkta siyang tumingin kay Leandro na may mga matang puno ng luha na naramdaman niyang gumuho ang lupa sa ilalim ng kanyang matatag na mga paa
at lahat ng hangin ay lumabas sa kanyang baga ng sabay-sabay na parang may sumuntok ng marahas sa kanyang tiyan ng buong lakas. Ang ama po ng inosenteng batang ito ay ang kapatid po ni Senyor Leandro, si Tiago, na nagtatrabaho sa bagong branch ng kumpanya sa Cebu, ngayon bilang direktor ng operasyon, kumikita ng malaking pera. At hindi ko pa po ito sinasabi sa sinuman. Itinago ko po ang mabigat na lihim na ito, na parang isang malaking bato na dala-dala ko mag-isa araw-araw dahil hiniling po niya sa akin ang ganap na pagtatago nang matuklasan namin ang pagbubuntis. Sinabi po niya, habang nakatingin sa aking mga mata, na hindi pa ang tamang panahon upang ibunyag ang aming relasyon sa pamilya, na may napakahahalagang bagay siyang dapat ayusin bago formal na aminin na kami ay magkasama at naghihintay ng sanggol, na may komplikadong isyu ng pamilya na kailangan munang ayusin ng maingat, na kailangan niyang ayusin ang kanyang buhay sa pananalapi bago magkaroon ng anak at lahat ng responsibilidad na kaakibat nito. Ngayon po ay napagtanto ko sa wakas, pagkatapos ng ilang buwan ng paghihintay, na hindi niya kailanman gagawin ito, na hindi niya kailanman pananagutan ang batang ito bilang kanyang anak, na ako ay naging isang panandaliang libangan lamang para sa kanya sa loob ng 6 na buwan na nanirahan siya dito sa bahay na ito, habang inaayos ang tiyak na paglipat sa Cebu at inaasikaso ang pagbubukas ng bagong branch ng kumpanya na ipinagkatiwala sa kanya ni Senyor Leandro bilang kapatid, habang nagpapanggap na isang seryoso at responsableng tao sa harap ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Ang katahimikan na bumalot sa buong pasilyo ay napakabigat at napakakapal na tila sinisipsip ang lahat ng hangin mula sa marangyang kapaligiran. Ginagawang nakakasakal at nakakapanlumo ang eleganteng espasyo na nagpapahirap kahit huminga. At naramdaman ni Leandro na dumulas ang maleta ng balat mula sa kanyang pinawisan na kamay at tumama sa matigas na sahig nang may mahinang, malakas na tunog na umalingamgaw sa matataas na dingding na marmol na parang isang malayo at nagbabantang kulog, nagpapahayag ng marahas na bagyo na malapit nang bumagsak sa lahat ng naroroon. Biglang lumingon si Amanda sa direksyon niya. Ang kanyang mga berdeng mata ay lumaki sa tunay na sorpresa at malalim na pagkabigla. Ang kanyang pininturahan na bibig ay nakabuka sa isang ekspresyon ng lubos na kawalan ng paniniwala. At tumingin din si Julia sa parehong direksyon. Natatakot, sa wakas ay napansin na naroroon siya sa lahat ng oras, estratehikong nakatago sa likod ng pinalamutian na haligi, pinagmamasdan ang lahat ng tahimik na parang isang hindi nakikitang multo, pinagmamasdan nang maingat ang paglalahad ng isang trahedya ng pamilya na siya mismo ang tumulong na likhain nang hindi napapansin o nahuhulaan ang mga mapanirang kahihinatnan na darating pagkatapos. Leandro. Ang boses ni Amanda ay lumabas ng nanginginig at manipis, halos hindi marinig sa mabigat na katahimikan, puno ng halatang kaba at lumalaking takot sa kung ano ang susunod na mangyayari, sa kung ano ang kahulugan ng lahat ng ito para sa kanila. Nariyan ka, sa lahat ng oras na nakatago sa likod ng haligi. Narinig mo ang lahat ng sinabi ko sa kanya nang hindi ako binabalaan? Narinig mo ang bawat salitang lumabas sa aking bibig? Hindi agad sumagot si Leandro. Hindi niya kayang bumuo ng magkakaugnay na salita sa kanyang tuyong bibig. Ang kanyang dila ay tila nakakapit sa kanyang ngalangala. Nakatingin lang siya kay Julia na may halo ng habag at pagkakasala, na ngayon ay umiiyak ng malakas nang hindi sinusubukang itago habang inuugoy ang hiram na sanggol sa kanyang pagod na mga braso, sinusubukang patahanin ang bata na nagsisimula na ring umiyak ng malakas, natatakot sa elektrikal na tensyon sa hangin, sa mga nagbabagong boses na humahati sa katahimikan na parang labaha. At pagkatapos ay tumingin siya kay Amanda na ang mukha ay ganap na maputla at walang kulay, nawalan ng anumang malusog na tono. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa tabi ng kanyang matigas na katawan. Ang kanyang mga daliri ay bumubukas at sumasara ng kinakabahan sa isang paulit-ulit at hindi kusang galaw na nagpapakita ng kanyang emosyonal na estado. At sa unang pagkakataon, mula nang simulan niya ang hangal at malupit na pagsubok na iyon, mula nang isipin niya na isang magandang, napakatalino na ideya na magpanggap na ganap na nalugi ang kumpanya upang malaman kung sino ang mga tunay na tao sa kanyang paligid, kung sino talaga ang nagmamalasakit sa kanya, bukod sa pera at katayuan, malinaw niyang naunawaan ng masakit na nawalan siya ng higit pa sa inaakala niyang posible, na nagbukas siya ng isang mapanganib na kahon ng madilim na lihim na hindi kailanman dapat buksan, na nagsimula siya ng isang serye ng masakit at hindi maibabalik na mga kaganapan na hindi na niya kayang kontrolin o baligtarin.
kahit na desperado niyang gusto. Nagsimulang mag-vibrate ng malakas at paulit-ulit ang modernong telepono sa kanyang bulsa, binabasag ang tensyonadong katahimikan na bumabalot sa marangyang kapaligiran, na parang alam ng aparato ng intuitive na iyon ang pinakamasamang sandali upang tumawag at magambala. At nang sa wakas ay nakuha niya ang aparato gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, halatang galing sa emosyon. Nakita niya ang pangalan ng kanyang nakababatang kapatid na kumikinang sa maliwanag na screen, at lahat ay nagkaroon ng kahulugan sa isang masakit at hindi maiiwasan na paraan, na parang komplikadong piraso ng isang makabre na puzzle na perpektong nagkakabit sa kanyang harapan, bumubuo ng isang kahila-hilakbot at malinaw na larawan na hindi niya gustong makita, ngunit hindi na niya kayang balewalain o ipagpanggap na hindi ito umiiral. Julia, wala akong alam sa lahat ng ito. Wala akong alam tungkol sa iyo at sa kapatid ko. Kailangan mong paniwalaan ako kapag sinabi ko ito ng taos-puso. Kailangan mong magtiwala na ako ay ganap na taos-puso at tapat. Sa wakas ay nakapagsalita si Leandro. Ang boses ay paos at nanginig, puno ng tunay na emosyon na hindi na niya maitago o makontrol. Hindi kailanman sinabi ni Tiago sa akin ang anuman tungkol sa inyo. Hindi kailanman binanggit ang isang salita tungkol sa inyong dalawang magkasama. Hindi kailanman sinabi na may kasama siyang nakikita dito sa bahay kung saan siya nagtatrabaho. Hindi kailanman nagsalita tungkol sa isang seryosong relasyon sa sinuman. Sumpa ko sa lahat ng sagrado sa mundong ito, sa lahat ng aking binuo sa aking buhay ng may labis na pagsisikap at dedikasyon, na kung alam ko lang ang lahat ng sitwasyong ito, may ginawa sana ako kaagad. Kinausap ko sana siya ng seryoso tungkol sa pagtanggap ng mga responsibilidad bilang isang lalaki. Sinisingil ko sana siya ng marangal at tamang saloobin bilang nakatatandang kapatid. Tinulungan ko sana kayo sa lahat ng posibleng paraan, sa pananalapi at emosyonal, dahil hindi ito tama sa anumang paraan. Hindi ito patas sa iyo na nagtatrabaho ng labis at nagbibigay ng dedikasyon. Hindi ito makatao o katanggap-tanggap na iwanan ang isang buntis na mag-isa nang walang anumang suporta sa pananalapi o emosyonal sa napakahirap na sandaling ito. Dahan-dahang umiling si Julia, paulit-ulit, isang malungkot at melankolikong ngiti ang nabuo sa kanyang basag na labi, habang mas maraming mainit na luha ang dumadaloy sa kanyang pagod na mukha. Binabasa ang kupas na asul na uniforme na kanyang suot nang may pagmamalaki araw-araw para magtrabaho. Alam ko po na wala kayong alam, Senyor Leandro, at hindi ko po kailanman pinagdudahan iyan, kahit isang segundo man lang. Palagi po kayong mabait at patas sa akin mula sa unang araw na dumating ako dito ng kinakabahan. Palagi po kayong nagpakita ng tunay na respeto at dignidad sa akin, kahit na kayo ang aking amo at may kapangyarihan. Palagi po kayong nagtatanong ng may tunay na interes, kung kumusta ako sa simula ng bawat araw ng trabaho, kung kailangan ko ng anumang partikular, kung maayos ang kalusugan ng aking pamilya, kung gumaling na ang aking ina mula sa malubhang pulmonya na dinanas niya noong nakaraang taon at halos ikinamatay niya. Ngunit hindi ko na po kayang itago ito sa aking loob bilang isang masakit at mabigat na lihim. Hindi ko na po kayang magpanggap na maayos ang lahat at patuloy na ngumiti ng peke habang nagtatrabaho sa magandang bahay na ito araw-araw. Alam kong ang ama ng aking anak ay nasa Cebu, nagtatayo ng isang ganap na bagong buhay nang wala ako sa plano. Marahil ay lumalabas kasama ang ibang magagandang babae sa mamahaling at sopistikadong mga restauran, pumupunta sa mga eleganteng party at mahalagang business dinner na parang wala ako sa mundo, na parang wala ang sanggol na lumalaki sa aking loob at ipapanganak sa loob ng ilang linggo, na parang wala siyang anumang moral na responsibilidad sa akin o sa inosenteng batang ito na desperadong mangangailangan ng isang kasama na ama. Isang malaking hakbang paatras si Amanda, halos matapilok sa kanyang mataas na takong. Mabilis na idinikit ang kanyang kamay sa bibig sa isang kilos ng malalim at halatang pagkabigla, at pagkatapos ay tumingin siya kay Leandro na may komplikadong ekspresyon na naghahalo ng matinding galit, namamalaging takot at isang bagay na tila lubos na desperasyon na parang nawawala rin ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa at hindi na niya alam kung saan lalakad ng ligtas. Papatalsikin mo siya ngayon din, di ba Leandro? Kailangan mong gawin iyan kaagad, nang walang pag-aalinlangan, pagkatapos ng lahat ng nangyari dito sa harap mo, pagkatapos na makasama siya sa romantikong paraan, ang iyong kapatid sa loob ng bahay na ito, kung saan siya nagtatrabaho, pagkatapos na lumikha siya ng malaki at nakakahiya na problemang ito, ang iskandalo ng pamilya na maaaring lubhang makasira sa reputasyon ng buong pamilya mo. Pagkatapos na magsalita siya ng ganyan sa akin sa harap mo,
Nang walang respeto sa aking posisyon, papalayasin mo siya sa bahay na ito kaagad. Ngayon mismo, sa mismong sandaling ito, nang walang anumang bayad pinsala sa pananalapi, nang walang sulat ng rekomendasyon para sa ibang trabaho, dahil karapat-dapat siyang parusahan ng malubha dahil sa lahat ng ito na kanyang idinulot, tinitigan ni Leandro si Amanda ng matagal, na tila nagtagal ng kawalang hanggan na nagyelo sa oras, pinag-aaralan ng maingat ang bawat maliit na detalye ng kanyang mukha, nang may atensyon na hindi niya kailanman ibinigay noon, sa buong panahon na sila ay nagkakakilala. Bawat linya ng ekspresyon ng mukha na nagbubunyag ng napakarami tungkol sa kanyang tunay at nakatagong personalidad. Bawat banayad na galaw ng mga mata na malinaw na nagpapakita kung ano talaga ang iniisip at nararamdaman niya para sa ibang tao na itinuturing niyang mas mababa sa lipunan. At sa unang pagkakataon mula nang makilala niya ito sa isang charity event, eksaktong 1 taon na ang nakalipas, nang suot niya ang isang nakamamanghang at mamahaling pulang damit at ngumiti sa kanya sa paraan na tila totoo at talagang interesado sa kanyang pagkatao at hindi lamang sa pera na mayroon siya. Nang magsalita siya sa loob ng buong oras tungkol sa pagtulong sa mga batang nangangailangan at proteksyon ng mga inabandunang hayop, nang may labis na halatang passion at nakakakumbinsi na lubusan siyang nabighani at mabilis. Iniisip na sa wakas ay nakahanap siya ng isang taong talagang espesyal at naiiba. Nakita niya ng malinaw kung sino talaga siya sa ilalim ng lahat ng iyon na mababaw na kagandahan at maingat na inensayong ganda, at ang malalim na pagkabigo na kanyang naramdaman ay napakatindi at nakakasira na umabot ito sa punto ng pisikal na sakit sa dibdib na parang may pumiga sa kanyang puso ng brutal na lakas at pagkatapos ay pinilipit ng walang awa o habag. Hindi Amanda, hindi ko kailanman ipapatalsik si Julia. Wala siyang ginawang mali dito na nararapat sa parusa. Wala talagang anumang nagpapawalang saysay sa kalupitang ito. Niloko siya ng kapatid ko sa isang duwag at malupit na paraan. Ginamit siya nito ng makasarili sa loob ng ilang buwan. Minanipula siya ng mga ganap na walang laman na pangako ng isang kinabukasan na magkasama na hindi kailanman nagkaroon ng tunay na intensyon na tuparin. At ngayon ay ganap siyang mag-isa sa mundo, buntis ng 8 buwan. Nagsisikap hanggang sa huling posibleng araw bago ipanganak ang sanggol dahil desperado siyang kailangan ng pera upang mabuhay sa syudad. Mahal, upang magbayad ng upa sa isang simpleng at mapagpakumbabang maliit na silid, upang bumili ng mga lampin at gatas at pangunahing gamot para sa pagdating ng bata sa mundo. Ngunit gagawa ako ng isang bagay na matagal ko nang dapat ginawa. Isang bagay na ganap at magpakailanman magbabago ng lahat sa pagitan nating dalawa. Isang bagay na napagtanto ko ngayon ng malinaw na kailangan gawin ng walang pagkaantala o pag-aalinlangan. Kinunutan ng noo ni Amanda ng malalim, naguguluhan at lalong kinakabahan ng sabay. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw sa pagitan ni Leandro at Julia, desperadong sinusubukang maunawaan kung ano ang nangyayari doon. Sinusubukang iproseso ang lahat ng mabibigat na impormasyon nang sabay-sabay at maunawaan kung ano ang eksaktong kahulugan ng kanyang mga salita para sa kanilang kinabukasan. Ano ang ibig mong sabihin doon? Ano ang eksaktong gagawin mo ngayon? Napakakaiba mo magsalita, Leandro. Hindi ka mukhang ikaw. Hindi ka kumikilos na parang isang lalaki na kilala ko sa loob ng 1 taon. Tinatakot mo ako ng seryoso sa lamig ng boses mo. Huminga ng malalim si Leandro ng ilang beses. Pinupuno ng lubusan ang kanyang baga ng hangin. Nararamdaman ang nakakapigil hininga at nakasakal na bigat ng lahat ng detalyadong kasinungalingan na kanyang sinabi sa loob ng nakaraang mga linggo, ng buong napakakomplikadong dula na kanyang maingat na binuo kasama ang mga peking abogado na kinontrata partikular upang magpanggap na kumakatawan sa mga imahinasyon na nagpapautang na may mga peking opisyal na dokumento na tila ganap na totoo. Lahat para subukan ng mga tao sa kanyang paligid upang matuklasan sa wakas kung sino talaga ang nagmamalasakit sa kanya bilang isang tao at hindi lamang sa kanyang naipong pera, sa kanyang malawak na 3 palapag na mansyon na may 17 marangyang silid, sa kanyang imported na kotse na nagkakahalaga ng higit pa sa isang buong bahay, sa kanyang pribilehiyong katayuan sa lipunan na automatikong nagbubukas ng mga pinto sa mga pinakamahusay na eksklusibong restaurant at pribadong club sa lungsod, kung saan tanging maingat na napiling miyembro lamang ang makakapasok. At pagkatapos ay malinaw niyang sinabi ang mga salita na ganap na nagbago ng lahat sa tensyonado at mabigat na sandaling iyon, ang mga salita na nagbunyag ng buong katotohanan,
na kanyang maingat at lihim na itinago sa loob ng napakatagal na panahon. Nagsinungaling ako sa iyo tungkol sa lahat, Amanda. Sa bawat salitang lumabas sa aking bibig sa mga nakaraang linggo, hindi kailanman nalugi ang kumpanya. Hindi kailanman nagkamali ang mga pamumuhunan tulad ng sinabi kong umiiyak. Walang kahit isang sentimo ang nawala sa mga financial applications. Walang mahalagang kliyente ang umabandona sa amin o kinansela ang mga kontrata. Walang milyon-milyong kontrata ang kinansela ng sinuman. Wala sa sinabi ko sa iyo na umiiyak ng desperado noong kakilakilabot na gabing iyon ang totoo. Mayroon pa rin ako ng buong pera, na ganap na buo. Bawat sentimo na aking pinaghirapan sa loob ng maraming taon ay perpektong nakatago sa mga ligtas na bank account at long-term investments. Ang mansyon ay hindi kailanman nasa tunay na panganib na ibenta upang bayaran ang mga utang. Walang bangko ang naniningil ng mga hindi umiiral na utang. Walang nagbago sa aking komportableng sitwasyon sa pananalapi. Lahat ay isang napakadetalye na pagsubok na aking nilikha partikular upang makita kung paano ka magre-react kung mawalan ako ng lahat ng biglaan, kung ganap akong mawawalan ng lahat ng magdamag. Kung bigla tayong mapilitang manirahan sa isang simple at mapagpakumbabang lugar, sa isang maliit na apartment na may 2 silid lamang sa isang popular na kapitbahayan, nang walang mga katulong para gawin ang gawaing bahay, nang walang luho o material na kaginhawaan, kami lamang 2 ang haharap sa tunay na paghihirap ng magkasama. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng nakita at narinig ko dito, alam ko kung sino ka talaga sa ilalim ng magandang maskara na suot mo. Alam ko ng perpekto kung ano talaga ang iniisip at nararamdaman mo para sa mga taong itinuturing mong mas mababa sa lipunan ng mga taong nagsisikap para sa iyo araw-araw ng linggo. At ito ay nagsasabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa ating kinabukasan na magkasama bilang mag-asawa, o mas mabuti pa, tungkol sa kumpleto at lubos na kawalan nito. Ang huling pangungusap ni Leandro ay nanatili sa hangin na parang isang desisyon na hindi humihingi ng pahintulot. At nagtagal ng 1 segundo si Amanda bago niya maunawaan na hindi niya sinusubukang takutin. Tinatapos niya ang lahat. Mabilis siyang huminga. Inayos ang blazer na parang ang isang maliit na kilos ay makakapagbalik ng lahat sa ayos at sinubukan niyang magsalita nang may parehong tatag na ginagamit niya upang kontrolin ang bahay, ngunit iba ang lumabas sa kanyang boses, mas masikip. Naghahanap ka lang ng rason, Leandro. Ginawa mo ang pagsubok na ito dahil wala kang tiwala. Ikaw ang nagdulot nito. Inilagay mo ang lahat sa sukdulan at ngayon gusto mo akong husgahan sa isang reaksyon. Pinanatili ni Leandro ang kanyang titig nang hindi nagtataas ng boses, nang hindi lumalapit, iginagalang ang distansya na ipinapataw ng pasilyo. At gayon paman ay tila sinakop niya ang buong espasyo. Hindi ako nang huhusga sa reaksyon mo. Nakikinig ako ng buo. At nakita ko kung paano mo pinipiling tratuhin ang isang tao kapag iniisip mong mas mataas ka. Idiniin ni Julia ang sanggol ng maingat. Nararamdaman ang munting katawan na lumuluwag sa kanyang kandungan. At sinubukan niyang huminga ng malalim upang hindi na muling umiyak. Hindi niya gusto na mapansin ng bata ang mabigat na kapaligiran at gayon paman ay nanginginig ang kanyang mga kamay sa loob. Mabigat ang kanyang tiyan, masakit ang kanyang likod at tuyo ang kanyang lalamunan sa dami ng mga salitang nilunok niya sa loob ng maraming buwan. Tiningnan ni Amanda si Julia nang may paghamak na parang ang simpleng presensya nito ay isang hamon at muling bumaling kay Leandro, naghahanap ng paraan upang mapanatili ang kanyang pagmamataas. Kaya, tatapusin mo ang lahat dahil sa kanya. Ganoon ba? Itatapon mo ang kasal natin dahil sa isang katulong? Itinaas ni Julia ang kanyang baba, hindi para mang-provoke, kundi para manatiling nakatayo. Hindi ako humihingi na itapon ng sino man ang kahit ano. Hiniling ko lang na itigil ninyo ang pagtrato sa akin na parang hindi ako tao. Naglabas si Amanda ng isang maikling tunog na iinip at itinuro si Julia ng hindi hinahawakan. Nagpapanggap kang tama, Julia. Pero alam mo nang mabuti kung ano ang ginagawa mo. Lumitaw ka sa kwento na ito ngayon lang, sa oras na sinabi niya na wala siyang pera. Napakakumbinyente niyan. Huminga ng malalim si Leandro at ang kanyang pagod ay nakita sa kanyang ekspresyon na parang hindi siya nakatulog ng maayos sa loob ng ilang linggo. Hindi dahil sa kakulangan ng pera, kundi dahil sa kawalan ng kapayapaan. Tama na, Amanda. Nakikita ko na sinusubukan mong isisi sa kanya upang takasan ang iyong sinabi at ginawa. At hindi ko ito papayagan sa aking bahay. Binuksan ni Amanda ang kanyang mga kamay ng teatral, sinusubukang baligtarin ang sitwasyon. Magpapanggap ka bang perpekto ngayon, Leandro? Nagsinungaling ka sa akin.
Pinaniwala mo akong wala kang anuman. Ginamit mo akong magpanik. Akala ko tapos na ang buhay natin. Sumagot si Leandro nang may katapatan na masakit maging sa kanyang sarili. Nagkamali ako sa pagsisinungaling. Nagkamali ako sa pagsubok. Nagkamali ako sa pagbago ng tiwala sa isang eksperimento. Hindi ko iyan itatanggi. Ngunit wala sa ginawa ko ang nagpilit sa iyo na ipahiya ang isang buntis na may hawak na sanggol. Iyan ay pagpipilian. At nakita ko ang iyong pagpipilian. Sinubukan ni Amanda na tumawa, ngunit ang tawa ay lumabas ng kinakabahan. Nagsasalita ka na, parang hukom. Ano ang gusto mo? Palayasin ako, ipahiya ako, sabihin sa lahat. Pinanatili ni Leandro ang kalmado at ang kanyang kalmado ay nakakatakot dahil hindi ito nagbibigay ng puwang para sa pagtatalo. Gusto kong tapusin ng tama, nang walang sigawan, nang walang palabas. At ito ay nagsisimula sa pagtigil mo sa pag-atake kay Julia at pakikinig sa akin. Naramdaman ni Julia na nanginginig ang kanyang mga binti sa isang sandali at bahagyang inayos ang bigat ng kanyang katawan upang hindi ipakita. Hindi niya gustong mawalan ng malay, hindi niya gustong dalhin, hindi niya gustong maging isa pang dahilan ng komento. Napansin ni Leandro at magalang na nagsalita nang hindi lumalapit ng labis upang hindi mang-abala. Julia, gusto mo bang umupo? Gusto mo bang uminom ng tubig? Umiling siya at ang boses ay lumabas ng mahina ngunit matatag. Gusto ko lang po na malampasan ito nang hindi ako hinahamak. Pagod na po ako. Narinig ni Amanda ang salita at ginamit ito bilang sandata. Pagod? Siyempre, palaging pagod, palaging naghihirap, palaging may malungkot na kwento. Lumunok si Julia ng malalim at sumagot nang hindi nagtataas ng tono. Hindi po ako humihingi ng awa. Sinasabi ko lang po ang totoo. Tiningnan ni Leandro si Amanda na may simpleng babala. Kung hindi ka kayang huminto, tatapusin ko ang usapang ito ngayon. Dinilat ni Amanda ang kanyang mga mata at sa isang sandali lumitaw ang takot. Hindi takot na mawala si Leandro bilang tao, kundi takot na mawala ang lugar na inaakala niyang okupahin. Sinubukan niyang baguhin ang estratehiya at naging matamis ng biglaan. Leandro, mahal kita, kinabahan lang ako. Alam mo naman ako kapag nasa ilalim ng pressure. Natakot akong mawalan ng lahat, mapahiya, bumalik sa buhay na mayroon ako dati. Sumagot si Leandro nang walang paninigas, ngunit nang walang pagbubukas ng espasyo. Ang pag-ibig ay hindi tugma sa pagbabanta, hindi tugma sa paghamak, hindi tugma sa pagtrato sa mga tao na parang basura. Muling tumigas si Amanda na parang ang tamis ay isang mabilis na pagsubok lamang. Kaya, kakampi ka niya? Sumagot si Leandro nang walang pag-aalinlangan. Kakampi ako sa kung ano ang patas. Ipinikit ni Julia ang kanyang mga mata sa isang segundo at nang idilat, tila na pagdesisyonan niya na kailangan niyang tapusin ang sinabi niyang matagal nang itinago nang hindi humihingi ng pahintulot. Hindi po ako nagsalita noon dahil natakot ako. Natakot ako na walang maniniwala, takot na mawalan ng trabaho, takot na mapunta sa kalsada kasama ang aking anak. Narinig ko po ng maraming beses na ang babaeng tulad ko ay palaging nagsisinungaling at nanatili po akong tahimik hanggang sa hindi ko na po kaya. Isang hakbang pasulong si Amanda, tensa ang mukha. Gusto mong paniwalaan ko na niloko ka, na ikaw ay inosente, na hindi mo alam kung sino siya. Diretsong tumingin si Julia nang hindi lumilihis. Alam ko po na kapatid siya ni Leandro at nagtiwala ako dahil tinrato niya ako ng may pagmamahal at ipinangako na pananagutan niya. Sinabi po niya na hindi ako iiwanang mag-isa. Ang pangungusap ay lumabas ng simple, ng walang pagmamalabis. At ito ang nagpabigat sa lahat. Nananatiling walang kibo si Leandro sa isang sandali at pagkatapos ay nagsalita ng may pigil na katatagan. Hindi ito gagawin ni Tiago sa iyo at makakaligtas ng walang parusa. Hindi ko ito hahayaan. Agad na nag-react si Amanda, sinusubukang hilahin si Leandro pabalik sa kanyang mundo. Makikipag-away ka sa kapatid mo dahil dito? Ipapahiya mo ang iyong sarili. Magiging usap-usapan ka. Diretsong sumagot si Leandro. Mas gusto ko pang maging usap-usapan kaysa hayaan ang isang buntis na babae na walang makakapitan dahil may miyembro ng aking pamilya na naging iresponsable. Kinuha niya ang cellphone, hindi para gumawa ng palabas, kundi dahil kailangan niyang kumilos. Nakita ni Julia ang pangalan ng kapatid nito sa screen sa pamamagitan ng refleksyon at sumikip ang kanyang dibdib, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa galit at kahihiyan. Naghintay siya ng ilang buwan para sa isang mensahe na hindi kailanman dumating. Itinago ang mga konsultasyon sa doktor at ultrasound sa isang gusot na folder sa loob ng drawer. Itinatago ang pagduduwal sa banyo upang hindi makarinig ng biro.
At ngayon lahat ay malalantad sa pinakaeleganting pasilyo ng pinakamayaman na bahay na kanyang pinagtrabahuhan. Denial ni Leandro. Nilagay sa speakerphone at pinanatiling mahina ang telepono upang hindi matakot ang sanggol. Mabilis na sinagot ang tawag at ang boses mula sa kabilang linya ay dumating ng may peking control. Leandro, tinatawagan kita. Kailangan kitang kausapin. Kalmadong pinutol ni Leandro. Magsasalita ka ngayon, Tiago. Narito si Julia. Alam ko ang pagbubuntis at gusto kong malaman kung ano ang gagawin mo. Ang katahimikan na sumunod ay sapat na katagal para kay Amanda na bahagyang ngumiti na parang kinukumpirma na nito na si Julia ay mag-isa. Naramdaman ni Julia na nag-aapoy ang kanyang mukha, ngunit hindi lumihis. Mas mahigpit niyang hinawakan ang sanggol at naghintay. Pagkatapos ay mahinang nagsalita si Tiago nang walang lakas ng loob. Hindi ko pa ito kayang panagutan ngayon. Magulo ang buhay ko. Kinagat ni Julia ang kanyang labi upang hindi umiyak ng malakas dahil tahimik ang sanggol at ayaw niyang matakot ang bata. Ipinikit ni Leandro ang kanyang mga mata sa isang sandali at ang kanyang boses ay lumabas ng mas mababa. Hindi ka nagsasalita tungkol sa sarili mong gulo. Nagsasalita ka tungkol sa gulo na nilikha mo para sa kanya. At ngayon ay nagpapanggap ka na wala kang kinalaman dito. Sinubukan ni Tiago na magpaliwanag, sinusubukang magtago sa malabong mga pangungusap. Tutulungan ko na lang pagkatapos. Titingnan ko kung ano ang gagawin ko. Hindi lang ito ang tamang panahon. Sumagot si Leandro nang may kontroladong lamig. Ang tamang panahon ay hindi kapag gusto mo, kundi kapag ipinanganak ang bata. At malapit na iyan. Sinubukan ni Amanda na sumingit ng malakas, sinusubukang gambalain. Tiago, huwag kang magsalita. Walang kuwenta iyan. Itinaas ni Leandro ang kanyang kamay kay Amanda nang walang pananakit. Humihingi lang ng katahimikan. Inaayos ko ang isang responsibilidad, hindi tsismis. Nanatiling tahimik si Tiago sa kabilang linya at tinapos ni Leandro ang tawag ng hindi pinahaba dahil wala siyang makukuha mula doon sa sandaling iyon. Itinago niya ang cellphone at tumingin kay Julia at nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging makatao na parang isang taong sa wakas ay nauunawaan ang laki ng isang sakit na palaging malapit ngunit hindi niya kailanman nakita. Humihingi ako ng paumanhin na naranasan mo ito dito nang walang suporta. Humihingi ako ng paumanhin sa pagdala ko kay Amanda sa bahay na ito nang hindi napapansin kung paano kanya tatratuhin. Huminga ng malalim si Julia. Ang boses ay lumabas ng pumalya. Ayoko po na maramdaman ninyo ang pagkakasala. Gusto ko lang po na may maniwala sa akin kahit isang beses. Tumango si Leandro. Naniwala ako at gagawa ako ng aksyon. Napansin ni Amanda na natatalo siya at sinubukan ang isang huling pagbabago, inilalagay ang kanyang sarili bilang biktima. Leandro, itinatapon mo ako dahil sa isang masamang sandali. Magtatapos kang mag-isa, magsisisi ka. Walang magmamahal sa iyo kung sinubok mo ang mga tao. Hindi nakipagtalo si Leandro, nagsalita lang ng malinaw na parang nagsasara ng isang kontrata na hindi na ire-renew. Hindi kita itinatapon. Tinatapos ko ang lahat at tratuhin kita nang may respeto sa pag-alis mo, ngunit hindi ko ito ipagpapatuloy. Tiningnan ni Amanda si Julia nang may sama ng loob. At ano sa tingin mo ang makukuha mo dito, Julia? Sumagot si Julia na parang isang pagod na tao na gusto lang ng kapayapaan. Ayoko nang manalo ng kahit ano. Gusto ko ang trabaho ko, ang pahinga ko, at ang aking anak ng may dignidad. Isang hakbang pasigsi si Leandro. Nananatili pa rin sa parehong pasilyo na parang nagbabago ng posisyon upang linawin na hindi siya nagsasalita ng palihim. At praktikal niyang sinabi, Amanda, pumunta ka sa kwarto. Kunin mo ang mahahalagang gamit mo. Ipapahatid kita ng driver. Bukas ka makikipag-usap sa abogado mo tungkol sa anumang kinakailangan. Hindi kita iiwanan nang wala sa iyo ang anuman, ngunit hindi ka na mananatili sa bahay na ito. Nananatiling walang reaksyon si Amanda sa isang sandali. Nagbuka at nagsara ang bibig niya nang walang tunog. At nang magsalita, sinubukan niyang bawiin ang kontrol sa pamamagitan ng emosyonal na banta. Hindi mo ito pwedeng gawin. Nangako ka ng kasal. Nangako ka ng kinabukasan. Itatapon mo ang lahat dahil sa isang katulong. Matatag na sumagot si Leandro. Tatatapusin ko ito dahil nakita ko kung sino ka. Kapag iniisip mong walang halaga ang sinuman at hindi ako magpapalaki ng anak kasama ang ganyan sa aking tabi. Ang salitang anak ay nagpakilabot kay Julia sa loob dahil naalala niya na paparating na ang kanyang anak at wala pa siyang kwarto, wala pang kumpletong ensoval, mayroon lamang siyang mga pangunahing gamit na nakatago sa lumang mga bag.
Napansin ni Leandro ang kanyang panginginig at magalang na nagsalita, nang hindi nanghihimasok. Julia, hindi ka mag-iisa sa huling buwan ng iyong pagbubuntis. Gagawin ko ang lahat para magkaroon ka ng medikal na suporta, transportasyon at tunay na tulong upang maayos mo ang iyong mga pangangailangan. Bumuwelta si Amanda ng isang kinakabahang tawa. Magpapanggap kang bayani. Maganda iyan sa iyo. Sumagot si Leandro nang hindi nasasaktan. Hindi ko kailangang magmukhang maganda. Kailangan kong maging tama. Yumuko si Julia sa isang sandali at nang umangat na pagdesisyunan niyang sabihin ang kanyang itinago dahil iyon ang bahaging pinakamasakit at nagpapaliwanag kung bakit niya tiniis ng matagal. Sinabi po niya sa akin na kung magsasalita ako, walang maniniwala. Sinabi po niya na tatawagin akong interesada. Sinabi po niya na mawawalan ako ng trabaho at mawawalan ng lahat. At naniwala po ako dahil narinig ko na po ito sa buong buhay ko. Sinubukan ni Amanda na mag-react, ngunit pinutol ni Leandro ng objetibo. Huwag nang magsalita pa, Amanda. Huwag mong subukang siraan ang kanyang pinagdaanan. Huminga ng malakas si Amanda, tumingin sa paligid na parang naghahanap ng suporta sa mismong pasilyo, ngunit wala siyang nakita at ang kalungkutan ng kapangyarihan na iyon ang sumugat sa kanyang ego. Lumihis siya at lumayo. Ang kanyang postura ay matigas pa rin. Ngunit nang walang parehong lakas tulad ng dati, nanatili si Leandro doon, hindi sumusunod dahil alam niya na ang pagsunod ay nangangahulugang bumalik sa cycle. Nang nakalabas na si Amanda sa pasilyo, naglabas ng hangin si Julia na tila matagal nang itinago at ang sanggol, nararamdaman ang pagbabago sa klima, ay lalong lumuwag. Tiningnan siya ni Leandro at magalang na nagsalita, nang hindi ginagawa, may magsusundo ba sa iyo ngayon? Mayroon bang miyembro ng iyong pamilya, Julia? Sumagot si Julia ng mahina ang boses. Ang nanay ko po ay walang kondisyon para pumunta. Mahina na po siya. Nagbus po ako. Aalis na po sana ako pagkatapos ng shift. Umiling si Leandro. Ngayon hindi. Ngayon ihahatid kita at bago iyon kakain ka muna. Namumutla ka. Sinubukan ni Julia na tumanggi dahil sa nakasanayan, dahil sa kahihiyan na tanggapin ang tulong na hindi niya natutunang humingi. Hindi na po kailangan, Senyor Leandro. Ayoko po ng abala. Sumagot si Leandro ng simple. Hindi ka abala, Julia. Ikaw ay isang tao at hinihiling ko sa iyo na tanggapin. Lumunok siya ng malalim at tumango. Dahil sa unang pagkakataon ay may humiling ng walang hinihingi kapalit ng walang inaasahang bulag na pagsunod o pagpapasakop. Tumawag siya sa isang miyembro ng staff ng bahay sa pamamagitan ng internal phone, humingi ng tubig at isang magaan na pagkain, nang hindi ginagawang eksena, nang hindi kinukuha ang hindi kinakailangang atensyon. Ang pasilyo ay nananatiling pareho. Lumang mga libro sa kahoy na istante, arko sa likod, makintab na marmol na sahig, nagre-reflect ng malambot na ilaw. Ngunit ang kwento doon ay ganap nang nagbago dahil ang lalaking nakasuot ng suit ay hindi na ang nagmamasid ng tahimik na nakatago sa likod ng haligi. Siya ang nagpapasan ng responsibilidad para sa kung ano ang nasa harapan niya. Dahan-dahang uminom si Julia ng tubig. Nararamdaman ang sariwang likido na bumababa sa kanyang lalamunan at bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Hindi sa takot kay Amanda, kundi sa kung ano ang darating. Dahil sinabi niya ang totoo at may mga kahihinatnan ito na hindi pa niya mahulaan. Napansin ni Leandro at nagsalita ng may tatag na nagpapakalma. Ipapormal ko ang iyong trabaho ng may estabilidad hanggang sa matapos ang iyong maternity leave. Sisiguraduhin ko na magkakaroon ka ng dekalidad na medikal na pangangalaga at irerehistro ko ang lahat ng kinakailangan upang panagutin si Tiago bilang ama nang hindi ka ilalantad sa kahihiyan, nang hindi ka iniiwang mag-isa sa munisipyo, nang hindi ka pinipilit na magmakaawa. Dinilat ni Julia ang kanyang mga mata, emosyonal sa paraan na hindi niya inaasahang maramdaman sa araw na iyon at nahihirapang lumabas ang kanyang boses. Bakit po ninyo gagawin iyan para sa akin? Sumagot si Leandro ng may katapatan na nagmumula sa isang tapat na lugar. Dahil kaya ko, dahil iyon ang tama, at dahil nabigo akong mapansin kung ano ang nangyayari sa ilalim ng aking bubong, hindi ako mabibigo muli. Nagsimulang umiyak si Julia ng tahimik, hindi dahil sa drama o pagpapanggap, kundi dahil sa purong ginhawa. At naghintay si Leandro ng walang pagmamadali, ng walang labis na pagsasalita, iginagalang ang kanyang oras. Dahil ang ilang sakit ay hindi nangangailangan ng diskurso, nangangailangan ng tunay na presensya. Kalaunan, nang nagsisimula ng dumilim ang langit sa mataas na bintana ng pasilyo, lumabas si Amanda na may maliit na maleta,
Ang mukha ay nakasarado at matigas, dumaan sa pasilyo nang hindi tumitingin kay Julia na parang ang pagtingin ay pagkilala sa sangkatauhan. At hindi siya pinigilan ni Leandro, ni hindi siya hinabol ng walang laman na salita. Sinigurado lang niya na malinis ang pag-alis nang walang pampublikong kahihiyan dahil ayaw niyang ulitin ang kalupitan na siya mismo ang kinundena. Nang sumara ang pinto ng mahina ang tunog. Ngunit para kay Julia ay tila ito ay pagtatapos ng isang siklo. Kinuha ni Leandro ang maleta at ang folder ng mga dokumento, tiningnan ang malawak na bahay na parang nagbago rin ang kahulugan ng bahay at pagkatapos ay tiningnan si Julia, ang buntis na tagapaglinis na may kupas na asul na uniforme, hawak ang isang sanggol na hindi niya anak, ngunit sa araw na iyon ay simbolo ng lahat ng siya, isang taong nangangalaga kahit walang nangangalaga sa kanya. At napagtanto niya sa sandaling iyon na hindi na niya kailangan humingi ng pahintulot para umiral, ni humingi ng lisensya upang respetuhin bilang tao. Kinabukasan, habang sumisikat ang araw sa mga bintana ng mansyon, mahigpit na tinupad ni Leandro ang kanyang ipinangako. Dinala niya si Julia sa pinagkakatiwalaang doktor na nagtatrabaho sa isang pribadong klinika, inayos ang mga kinakailangang legal na papeles. Kinausap ang isang may kakayahang social worker na inirekomenda ng obstetrician upang gabayan tungkol sa mga karapatan sa paggawa at suporta sa psikolohiya at, nang hindi nagpapapansin sa sarili, nang hindi naghahanap ng panlabas na pagkilala, ginawa ang kailangan gawin dahil ito ay tama lamang. Nagtakda rin siya ng formal na pulong kay Tiago, hindi para mag-away bilang magkapatid, kundi para singilin ng seryosong responsibilidad na may mga pirmadong dokumento at tinukoy na mga deadline nang walang-walang laman na banta sa pamamagitan lamang ng mga konkretong aksyon. Sinubukan ni Tiago na ipagpaliban ang pulong, sinasabing may mga gawain sa Cebu. Sinubukan niyang isisi sa matinding trabaho. Sinubukan niyang humingi ng mas maraming oras, na parang ang oras ay isang bagay na kinokontrol niya. Ngunit si Leandro ay ganap na malinaw at hindi sumuko kahit 1 centimeter. Sinabi niya na ang tunay na buhay ay hindi naghihintay sa agenda ng executive at na ang bata ay hindi ipapanganak sa itinakdang petsa para sa kaginhawaan ng sinuman, lalo na para sa kaginhawaan ng taong tumakas sa responsibilidad sa loob ng 9 na buwan. Umuwi si Julia ng hapon na iyon na may mga pangunahing grocery na hindi niya kailangang intindihin ang pagbayad sa buwang iyon. May mamahaling gamot para sa kanyang ina, nakatiyak para sa susunod na 30 araw, may nakatakda ng konsultasyon para sa susunod na linggo, sa oras na hindi makakaistorbo sa kanyang trabaho, may contact ng emergency na nakasulat sa lumang agenda na hindi niya kailanman nagkaroon noon, at may lubos na pambihirang pakiramdam na hindi siya itinutulak ng mag-isa sa bangin at may mas kaunting takot na ang kinabukasan ay isang madilim na butas lamang ng walang labasan. Mayroon pa rin siyang mga pagdududa tungkol sa maraming bagay at mahirap na mga gabi sa hinaharap. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, mayroon siyang isang maliwanag na landas sa harap. Si Leandro naman ay bumalik sa tahimik na mansyon ng maghapon at napagtanto nang malinaw na ang detalyadong pagsubok na kanyang nilikha sa loob ng ilang linggo ay hindi nagpatunay ng tunay na pag-ibig, nagpatunay ito ng karakter ng mga tao. At ito ay ganap niyang naunawaan nang makita niya ang isang buntis na babae, mahina, na hinahamakan at inaatake ng isang taong nagsasabing mahal siya ng walang kondisyon. Naunawaan din niya na ang pagiging mabuting tao ay hindi lang sa pagbibigay ng malaking pera sa mga eleganteng event, beneficence na napapalibutan ng mga photographer. Ito ay ang kumilos ng konkreto kapag ang totoong problema ay nasa harap mo, sa loob ng sarili mong bahay, sa iyong pasilyo na marmol, at higit sa lahat, kapag ang pagiging patas ay nagkakahalaga ng personal na ginhawa at pamilyar na pagmamataas, nang walang pomposong pista, nang walang dramatikong anunsyo sa social media, nang walang paliwanag na mensahe para sa mga mausisa na kaibigan, tinapos niya ang pagiging kasintahan ng opisyal at tahimik sa pamamagitan ng naaangkop na legal na channel, ibinalita lamang ang mahigpit na kinakailangan upang maiwasan ang kalituhan sa pamamahala. Naglagay siya ng malinaw at matatag na hangganan upang hindi na muling gamitin ni Amanda ang bahay bilang entablado ng manipulasyon at maingat na inutusan ang mga empleyado ng mansyon na panatilihin ang respeto sa isa't isa at lubos na diskresyon dahil walang sino man doon ang kailangan pang idaan nang walang kabuluhan sa isang emosyonal na digmaan na hindi sa kanila. Nang magsimulang kumalat ang mga hindi maiiwasang tsismis sa mga sosyal na bilog na kanyang kinabibilangan,
mga bulungan sa mga hapunan, at mausisa na tingin sa mga event, hindi siya sumagot ng mga pampublikong paliwanag dahil hindi niya kailangan ipaliwanag ang kanyang sarili sa madla. Ang tunay na mahalaga ay sa wakas ay pinakinggan ng maingat si Julia na ang isang inosenteng bata ay ipapanganak ng may mas matibay na seguridad sa materyal at emosyonal, na ang isang masipag na babae na palaging hindi nakikita ng lipunan ay tinrato bilang tunay na tao at napinili niya ng buong kamalayan ang isang etikal na landas na walang naiwang malabong punto o nakabinbing kawalan ng katarungan. Sa tahimik na gabing iyon, mag-isa na sa tahimik na opisina, nililiwanagan lamang ng madilaw na ilaw ng lampara, binuksan ni Leandro ang mahalagang folder ng mga dokumento at kumuha ng isang blankong papel. Sinulat niya ng matatag ang mga susunod na detalyadong hakbang na kailangan niyang gawin, hindi para magmukhang malakas sa harap ng sinuman, kundi para hindi na bumalik sa desisyong ginawa. Pinirmahan niya ang dokumento gamit ang mabigat na panulat, maingat na itinago ang lahat sa nakakandadong drawer at, sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, nakatulog siya ng mahimbing. Alam niyang ginawa niya ang eksaktong tama. Hindi dahil may mahalagang nakatingin at nanghuhusga sa kanyang mga aksyon, kundi dahil sa wakas ay natuto siyang tumingin ng totoo sa mga tao sa paligid. Dahil sa eleganteng pasilyo na marmol na iyon, naunawaan niya ng ganap na walang anumang detalyadong pagsubok ng katapatan ang mas mahalaga kaysa sa isang tunay na buhay ng tao na desperadong nangangailangan ng tulong, proteksyon at dignidad.